At kanina ko lang din nalaman na dumami yung mga nanay dito. Hindi na nila nakuha. Bale. Huwag nyo nang kunin yung mga sinasabi ko. Pero basta kunin nyo itong preaching na ito. Okay? Okay, tumayo tayo lahat. And as we stand everyone and open our King James Bible, in Ephesians chapter 6, makinig po. Ito mga Sunday school teachers, pakitabihan nyo itong mga batang ito. Kasi may sariling istasyon sila eh. Oo. Kanina ko pa naririnig. Ephesians chapter 6. Babasahin natin ito ng salitan. Sabay-sabay tayo. Mula verse number 1 down to verse number 4. Okay? Ngayong umaga, nais kong magsalita sa inyo, why this church, okay, is needful for your family. Okay, mga adult, nakuha niyo ba yung sinasabi ko? Why this church is needful for your family. Or why every family or every families need this church. Okay? So ipapakita ko sa inyo ngayong umaga na ang bawat pamilya natin, kailangan natin ang simbahan na katulad nito. Okay? Now let's go to Ephesians. Sabay-sabay tayo. Ephesians chapter 6. Everybody read. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ganda nito. Now, tanda nyo. Sige, mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Bless our first-time visitors, O God. Please save them. And they will learn, O God, to obey you in water baptism, as well as your people. Please give us revival, O God. Make us humble and forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Okay, pwede nang umupo. Umupo na maayos. Huwag kayong magtago dyan sa, tawag dyan. Huwag kayong magtago dyan sa, taguan. Oh. Okay, so ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa ang mga binasa natin sapagkat mahalaga ito na maisa-isa natin. So makita nyo, itong binasa natin, anong napapansin nyo po dito na nilalaman ng mga verses na ating binasa. Okay, number 1, family. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? Mapapansin natin na ang nilalaman ng mga talatang binasa natin is all about family. Pero wag niyong kakalimutan na ang sulat na ito, mga kapatid, the book of Ephesians was written and God wrote this book through Apostle Paul to the church at Ephesus. Okay, nakikinig tayo? Isinulat ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa simbahan doon sa Ephesus. At makita nyo naman, kitang-kita nyo naman dito na ang nilalaman ng mensahe is all about family. Is that understood? Amen. Patungkol po sa pamilya. Sino ang sinulatan? Yung church doon sa Ephesus. Okay, nakikinig tayo? So, sumulat si Apostol Pablo doon sa mga Kristiyano doon sa Ephesus patungkol sa pagpapamilya. Kaya, alam nyo, sabi ko kanina pa, sa mga bisita, every time you come to this church, it might be you are first time, but it might be that's the turning point of God in your life. Na yan na yung simula na dito ka dinala ng Diyos, hindi aksidente na dinala ka ng Diyos dito. Meaning, mga kapatid, pakinggan nyo na maigi. It might be you have your personal plan, your life, but God has a perfect plan in your life. Itong gusto ko malaman ninyo, mga kapatid. Kaya, makikita nyo dito,
Ano ang unang inaddress ng Biblia sa verse number 1? Children. Okay, nakuha nyo? And then makita nyo, sumunod yung parents. Anong gagawin ng children sa parents? Anong trato? Paano tatratuhin ng mga anak, yung magulang? And then what's the benefits? Nakikinig tayo? What's the blessing if you have a biblical treat to your parents? And then in verse number 4, makikita nyo naman dito, ano naman ang tungkulin, ano naman yung responsibility ng parents sa kanilang mga anak. So napakaganda. Di ba? Nakikinig tayo? Tanong, reliyon bang pinag-uusapan dito? No. It's purely God and the family. And family and God. Because kapatid, hindi mo pwedeng ihiwalay ang pamilya sa Diyos. At ang Diyos sa pamilya. Nakikinig tayo? Maniwala kayo kapatid. Ulitin ko, yung sinasabi ko. Hindi pwedeng ihiwalay ang Diyos sa pamilya at lalong hindi rin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa pamilya. O pamilya sa Diyos at ang Diyos sa pamilya, hindi po pwedeng paghiwalay yon. Alam niyo kung bakit? Sapagat pag walang Diyos, walang pamilya. Because God established the family. God founded the family. God planned, He was the one who planned for family. Hindi tao ang nagplano sa pamilya, hindi. Diyos ang nagplano, nagtatag ng pamilya. Hindi po tao kailanman. Kaya nga hindi pwedeng alisin ang Diyos sa pamilya sapagkat Diyos ang nagtatag sa pamilya. Hindi pwedeng alisin, mga kapatid, hindi pwedeng alisin ang pamilya sa Diyos at kailanman hindi naman po umalis ang Diyos sa pamilya. Tayo lamang po ang humiwalay sa Diyos. Yan, huwag niyong kakalimutan. Amen? Ngayon, ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng church. Kasi mali po yung karamihan, mali po yung pagkaalam ng karamihan patungkol sa church. Pag sinabi natin church, is not the real building. Hindi po itong building na ito. Hindi po itong structure na ito. Nakikinig tayo? Ang church, ang ibig sabihin po yan mga kapatid, is a group of baptized believers who join together in doctrine and fellowship in carrying the Great Commission. Iyan po ang church. Okay, tatagalugin ko po para maintindihan na lahat. Pag sinabi nating simbahan, ito po ay grupo o kalipunan. Makinig na maigi. Okay, makinig na maigi. Grupo ito o kalipunan na mga taong nangabautismuhan na nagsasama-sama sa iisang katuruan. Anong klaseng katuruan? Bible doctrine. Amen? Bible doctrine. At nagkakaroon ng fellowship na tinatawag. Anong ibig sabihin ng fellowship? Closeness. Kaya ang closeness natin sa isa't isa ay hindi nagsisimula sa feelings natin, hindi nagsisimula kung ano-ano mga batayan natin. Ang kagandahan dito sa ating simbahan, ang closeness natin is the doctrine. The doctrine. Nakikinig tayo? O halimbawa, bakit ako malapit kay Hense? Hindi ako malapit sa kanya sapagkat siya'y gwapo. Buti na lang walang sumasang-ayon. O, hindi ako malapit kay Hense sapagkat may pera siya. Hindi ako malapit kay Hense sapagkat pamangkin siya ng congressman. Meron kaming closeness ni Hense, it is because we have the same truth based on the Bible. I hope I am nagiging klaro yung pinag-uusapan natin. Amen? So hindi ako nagiging close sa kanya sapagkat nahihiraman ko siya ng pera. Come on, amen? Ha? Sapagkat pag ang pera, ang closeness namin sa isa't isa, isang araw wala na siyang pera, hindi ko na siya lalapitan. Bakit? Wala na akong mahut-hutan na katulad ng ginagawa ng iba. Tama? Kaya ka lang naman malapit sa kanya, bakit nahuhut-hutan mo siya? Isang araw wala ka nang mahuhut-hut dyan, hindi ka na malapit at lalapit sa kanya. So maling fellowship yon, maling closeness yon. Amen? So,
Ang kagandahan sa simbahan natin, ano yung nagpapalapit sa atin sa isa't isa? Bible. Nakikinig ba tayo? Kaya nga hindi mo rin pwedeng sabihin, ayoko dyan, ang pangit ng ugali niya. Ikaw, hindi rin ba pangit ugali mo? Ang kagandahan dito mga kapatid, may pangit na ugali ni Brother Hensi, meron din akong pangit na ugali. Pero bakit nagkaka-fellowship kami? Sabagat dito kami nagkakasundo. Amen! Dito kami nagkakasundo. That's fellowship. Carrying the Great Commission. May anong trabaho ng simbang ito? Sundin yung dakilang tagubilin ng Diyos na ano sabi niya? Go ye, share the gospel, baptizing them, and discipling them. So that's the church. Grupo ito na mga taong nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas at nangabautismo, iisa yung katuruan at sama-sama tayo dito mga kapatid. It is because based on the Bible truth. Okay, nagkakaintindihan tayo? Nagkakaunawaan ba tayo? Ano yun? That's the church. Can you shout amen? That's the church, hindi yung building. Amen? Pero huwag niyong kakalimutan, there is no perfect church. No perfect church, but there is a right church. Wala man pong perpekto na simbahan, pero may tamang simbahan na itinayo ni Kristo. Kaya nga yung church, galing po yan sa Greek word na ekklesia. Nakikinig tayo? Ano pong ibig sabihin ng ekklesia? Church came from the Greek word ekklesia. It is derived from the verb ekaleo. Ekaleo. Nang ibig sabihin, itong ekaleo, merong tinatawag na compound words na tinatawag. It means, yung ek means out. Yung kaleo means to call. Nakikinig? Or summon. Yang ibig sabihin yan. Kaya pag binuo natin ito, literally means or meaning to call out, or if we are going to translate it into English words, meaning assembly. Assembly. Theologically, this is an assembly for the people of God. Kaya nakikinig tayo? Kaya nga, nung panahon ni Kristo, marami ding mga nag-assembly dito, assembly doon, assembly doon, assembly doon. Pero nung dumating si Kristo, anong sabi niya, mga kapatid? I will build my church. Nakikinig tayo? I will build my church. Na, pakinggan niyo na maigi. Christ distinguished the word from all other assemblies by calling it my church. Matthew 16, verse number 18. I will build my church. Bakit tinawag niyang my? He used the word my because it means it is a possessive pronoun. Possessive pronoun. Pag sinabi natin possessive, ibig sabihin, tumutukoy sa kanya mismo, sa kanyang pag-aari. Kasi may mga grupo dito, may mga grupo, nung panahon ni Kristo. Pero nung dumating siya, anong sabi niya? I will build my own assembly. My church. Nakikinig tayo? Kaya nga, paano tinayo ni Kristo? Tinawag niya si John the Baptist, mga kapatid. Tinawag niya si John the Baptist. Nag-preach si John the Baptist at maraming nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo, binautismuhan niya, mga kapatid. Kaya ang tawag doon nung araw sa grupo ng mga nabautismuhan ni John the Baptist is the disciples of John the Baptist. And then isang araw, dumating na si Kristo sapagkat si Kristo at saka si John the Baptist, magpinsan po buo ito. Mas matanda lamang po si John the Baptist ng 6 months bago dumating si Kristo. Because John the Baptist used by God to prepare the church that Christ will establish. So,
Nung nabautismo na ito, dumating na si Kristo after 6 months, mga kapatid. Pero marami nang nabautismuhan, dumating na si Kristo, binautismuhan din ni John the Baptist si Jesus Christ. I hope nasusundan niyo ako. Amen. Sino nagbaptize kay Jesus Christ? John the Baptist. Bakit si John the Baptist? Kasi nung araw wala pang nagbabautismo. Nagkaroon lamang ng unang pagbabautismo nung dumating na si John the Baptist because the very purpose is to prepare the church that Christ will establish. So ito na yung mga nabautismuhan, dumating na si Kristo, nabautismuhan na rin ni John the Baptist, at isang araw mga kapatid, nung mapapansin yung Biblia, nung nabaptize na si si Kristo, nawala na po sa eksena ang Panginoong Kristo, ay si John the Baptist. Bakit? Yun lamang yung trabaho niya. So, dumating na si Kristo, nabautismuhan na, then after Christ's baptism, inorganize na Kristo, tumawag na siya ng tinatawag na 12 apostles. And then trinain niya sila ng 3.5 years hanggang sa bumalik sa langit, mga kapatid, si Kristo, pero nanatili except doon kay Judas Iscariot. And then, mga kapatid, in the book of Acts chapter 11, verse number 26, ano nakalagay doon? Tinawag sila ngayon na first Christians at Antioch. Now, let's trace it back. Sino yung mga tinawag na first Christians doon sa Antioch, sa book of Acts? Kung iti-trace back natin, yan po yung nanggaling sa mga nabautismuhan ni John the Baptist. Nakuha niyo ba? At doon kumuha ng inorganize ni Kristo na sabi niya, my church. Now, ito, simpleng lohika. Pag ikaw ay nabautismuhan ka ng iglesia ni Manalo, ano ka? Iglesia ka, tama. Nabautismuhan ka ng Mormons, ano ka? Mormons ka. Nabautismuhan ka ng Baptist, ano ka? Come on, ano ka? Baptist. Sino nagbaptize kay Jesus Christ? Baptist preacher. Sino si Kristo? Baptist. Baptist. Kapatid, kahit tignan mo sa biblically, historically, logically, kapatid, historically, anong sabi ni Cardinal Hosius? Cardinal ito, during 15th century, anong sabi niya? Wala sanang pinakamaraming simbahan na grupo ng simbahan kung hindi pinagpapatay maliban sa Baptist. Sino may sabi? Testimony yan ng isang Catholic cardinal. Which I believe, mga kapatid, that the right church that Christ built is the Baptist Church. Kahit saan mo tignan yan, mga kapatid, kahit hindi mo man tanggapin, yan ang nakalagay sa Bible. I hope nagkakaunawan tayo. Amen? Kaya naniniwala ko, mga kapatid, ng simbang itong isda. Alam nyo, matitrace back natin ang simbahan natin. Saan nagsimula si Kristo ng kanyang ministry? Jerusalem. Beginning at Jerusalem. Luke 24, verse number 47. Alam nyo ba kung saan nanggaling itong simbahan natin? Nanggaling sa ministry ni John the Beloved. And who is John the Beloved? The apostle of the Lord Jesus Christ na sinabi niyang whom Jesus loved. Kung ititrace back natin, mga kapatid, nanggaling tayo sa ministry ni Dr. Lee Robertson. At kung ititrace back mo yung ministry ni Dr. Lee Robertson, magtatapos tayo kay John the Beloved. At saan nanggaling si John the Beloved? The Lord Jesus Christ. Kaya kayo mga pabaksa-backslide, mga kapatid, pasul-pusulpot, mag-isip-isip kayo. Ha? Ay, kinig tayo, mga kapatid. Meron akong hinamon dito. Sabi ko sa kanya, sige, yung simbahan mo, sinasabi mo, galing kay Kristo. Pwede bang i-trace back mo? Number 1, biblically. Pangalawa, historically. Pangatlo, logically. Kaya mo bang i-prove yung simbahan na sinisimbahan mo na talagang yan talaga ang simbahan na itinayo ni Kristo? Number 1,
biblically, historically, and logically. Can you prove it? Now, if you cannot prove it biblically that your church is the church that Jesus Christ built, that is a cult. Isa lamang po ang itinayo ni Kristo na sa simbahan niya, that is the Baptist Church. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya kong patunayan sa inyo yan, biblically, historically, and logically. I hope nagkakaintindihan tayo. Amen? Kaya dapat kayo magpa-backslide, huwag kayong magba-backslide. Bakit? Nasa tamang simbahan kayo. Amen? Hindi tayo hocus-pocus sa simbahang ito. Malinaw ang origin natin. Hindi tayo hula-hula dito. Ha? Dami ko na nakausap yan. Pero nung kakausap, sabi ko, sige, mag-search ka muna. Pagbalik mo, after mag-search ka, pagbalik mo, mag-usap tayo. Hindi na bumalik. Nagba-Bible study ako dyan nung araw, mga banghouse. Diyan. Alam mo, nakatayo ako dito. Malilit pa yan sila, Karil. Nakaganon yung mga tao dyan. Mga ano, sige, ang prinis ko sa kanila, Baptist history. Pero ni isa, wala nakabali yung Baptist history. Mga kapatid, ako naniniwala kung di ako nang huhula, hindi ako tsamba-tsamba sa pinipreach ko sa inyo dito, sa simbahang ito. I hope nagkakaintindihan tayo. Ngayon, ano ang purpose, mga kapatid, ng simbahan? Parang ganito yan Illustration lang. Kayo, alika kayo dyan. Kayo, tatlo dyan. Dito kayo. Alright. Sige, bilisan nyo para magising-gising kayo. Bagal. Alam mo, yung nanay ni Pastor Hill na buntis, mas mabilis dito Okay, usog kayo doon. Usog. Kasi mas gwapo ako sa inyo Alright. Church, ito yan. Okay. Call out assembly. Called out assembly. Nakikinig tayo? Halimbawa, itong tatlong ito, nung sila'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nabautismuan dito sa Baptist Church of BMA, ito na, halimbawa ito. Ito yung dati nila, ito yon. Ito yung mundo. Yung mundo. Galing din dito si Ernie. Pero nung tinanggap niyang Panginoon, ano sabi ni Biblia? Called out. Umalis siya dito, tinanggal siya ng Diyos dito siya dinala ng Panginoon. Okay? Saan dito? Siya tumanggap na kay Kristo, nabautismuan, saan? Sa church, Baptist Church of PMA. Nakuha niyo? Saan siya galing? The world. Amen? Inalis siya, called out. Nakinig? Inalis siya ngayon sa kamunduan. Inilagay niya ngayon. Saan dito? Yung sinabi ng Panginoon na, my church. Totoo ba, Pastor? Si Brother Ernie, pangit naman dinagdag ng Diyos. Hindi ikaw nagdagdag, Diyos ang nagdagdag. Nakuha niyo ba yun? Ay kung ako nagdagdag din, magdadagdag ako, hindi ko dadagdag ito. Bakit? Pangit Pero Diyos ang nagdadagdag. Nakikinig tayo? Dinagdag ng Diyos. Isang araw, ayan, tumanggap din to na bautismon, dinagdag ulit ng Diyos. Amen? Sinong nagdadagdag? Si Kristo. Diyan sa Book of Acts. Isang araw si Jezreel, backslider yan, pastor, ano ba yun? Dinagdag din. Diyos ang nagdagdag, hindi ikaw. Amen? Diyos ang nagdagdag. So, ito ngayon yung church na nagsasama-sama at walang ibang samahan, kundi ito ang batayan ng samahan at walang ibang ginagawa, hindi politiko, kundi mangaral ng Ebanghelyo. That's the church. Amen? That's the church. Yung church natin dito is also like the church at Ephesus na sinulatan ni Apostol Pablo. Amen?
Ito yun, kapatid. Ito yun. At ito rin yung simbahan ni Kristo sa panahon, sa lugar na ito. Paano yung iba? Wala akong pakialam sa kanila. Basta sa lugar na ito, this is the Baptist Church, the Church of the Lord Jesus Christ, locally in this specific place. Amen? Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Ito ngayon, tinuturuan, sumulat si Apostol Pablo, turuan yung mga pamilya dyan. Okay? Now, by the way, makinig kayo. Hindi lamang grupo o kalipunan ng mga mananampalataya ang simbahan, but this is also the body of Christ. Kaya nga, hindi lang kayo basta miyembro dito, kapatid. Miyembro kayo sa katawan ni Kristo. Kaya huwag niyong i-detach yung sarili niyo. Huwag kayong makikinig ng mga false prophets sa YouTube, sa Facebook. Makinig kayo sa local na pastor, sa pastor na tinalaga ng Diyos sa inyo dito, which I believe, mga kapatid, ako yung dinala ng Diyos sa inyo para alagaan kayo under the leadership of the Holy Spirit. Nakikinig tayo. So this is now the church. Eto na tayo ngayon. Nakikinig tayo. Sige, balik na kayo. Pasensya na po kayo sa mga itsura nila. Ngayon, bakit needful ang simbahan? Nakikinig kayo? Bakit kailangan? Why is it important? Why is it essential? Indispensable? Compulsory? Mandatory? Fundamental? Bakit napaka-importante sa bawat pamilya natin ang simbahan? Number one, I hope nakikinig tayo. To give your family the highest education, which is godly education. To give your family the highest education, which is Bible or godly education. Nakikinig tayo? Nakikinig tayo? Alam nyo, kaya nga, bakit tayo nandito ngayong umaga? Bakit mamayang hapon nandito ulit? Ini-educate tayo ng makadiyos na edukasyon. Ini-educate tayo ng biblical education. Amen? Now, let me use this illustration. Sino ang nakakakilala sa inyo kay Noah Webster? Noah Webster. Can you raise your hands? Okay. Kilala niyo ba si Noah Webster? Yung gumawa ng he published the 1828 English Dictionary. Amen ba? Interesado pa kayo sa pinag-uusapan natin? Kung tawagin siya, mga kapatid, is the father of American scholarship and education. Nakikinig tayo? Siya tinatawag na father of education, 1828. Siya yung gumawa ng dictionary. Alam mo kung anong sabi niya? Pakinggan niyo na may gito. Education is useless without the Bible. Come on, amen? Education is useless without the Bible. The Bible was America's basic textbook in all fields. Kaya nga tinan nyo, ano ang pundasyon? Saan founded yung Constitution, kapatid, ng Amerika? Bible. Bible. Saan ginawa, kapatid? Saan founded naman yung Constitution ng bansang Pilipinas? Amerika. And what is the foundation of America's Constitution? Bible. Kaya tingnan niyo yun, yung Texas, yung isang state sa Amerika, ano sabi nila? Ewan kong hanggang kailan yon. Gumawa sila ng batas ngayon na yung lahat ng mga estudyante doon sa Texas ay isinama na nila na ang Biblia ay magbasa lahat ng mga estudyante. Because, tama itong sinasabi, kapatid, ni Noah Webster,
Education is useless without the Bible. The Bible was America's basic textbook in all fields. God's Word contained, the Bible, sabi ni Noah Webster, has furnished all necessary rules to direct our conduct. Kaya makita nyo kayo mga kapatid, bakit maraming mga estudyante sa mga schools na walang good manners and right conduct? Di ba? Tingnan nyo yung mga anak natin. Saan sila natutong walang ganang school? Come on, amen. Saan sila natutong manigarilyo? School. Saan sila natutong uminom ng alak? School. Saan sila natutong magbarkada? School. Saan sila natutong mag-join sa mga fraternity, sa mga gangs, sa mga geng-geng, kaya maraming gunggong? Hey. Saan sila natutong na impluwensya ng kabaklahan? Saan sila natutong na impluwensya ng katomboyan? Schools! Bakit? Sapagkat maraming school at halos lahat ng school, walang Bible. Walang Bible. Walang Bible. Ang nakakalungkot, wala nang Bible sa school. Wala pang Bible sa bahay. So what would you expect for the next generation? Tingnan mo ngayon. Pag may dala kang Biblia sa school, kakantsawan ka. Eto na si JD. Di ba? Kakantsawan ka pag may dala kang Bible. Eto na si JD, pa-Bible. Ha? Anong sabi ni George Washington? George Washington was baptized by a Baptist preacher. Kalimutan ko na yung pangalan niya. He was baptized by a Baptist preacher. Kaya itong si George Washington, miyembro sa isang country Baptist church doon sa Amerika. And who is George Washington? Ha? Siya po yung presidente, the first president of the United biggest country in the world. Nakikinig ba tayong 1789, 1797? Anong sabi ni George Washington? It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Amen. Kapatid, kahit paliitin natin, hindi natin kayang pamunuan, hindi natin kayang kontrolin, hindi natin kayang ayusin ang isang bansa. Paliitin natin, hindi mo kayang ayusin ang pamilya mo without God and the Bible. The best manual in the home is the Bible. The best manual in the church is the Bible. The best manual in the Senate, Congress, in every institution of this world is the Bible. Maliwanag ito mga kapatid. Anong sabi niya? Presidente ito ng pinakamalaking bansa sa buong mundo. Subok na nila. It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Ano pang sabi niya? It is the duty of all nations to acknowledge the providence of Almighty God, to obey His will, to be grateful for His benefits, and humbly implore His protection and favor. Tignan nyo mga kapatid, makinig kayo. Kaya alam nyo, napakapalad nyo kayo mga interns na pumupunta dito. Napakapalad nyo.
Hindi nyo ba alam na maraming galing sa UC, maraming na nag-criminology, pero dahil wala silang pundasyon na salita ng Diyos, saan sila nagtapos? Kulungan. Bakit? Nangurakot, nagtakaw, nanakaw, nagtakaw, nagnakaw, nangurakot ng babae, involved sa iba't ibang kasalanan sa mundong ito. Why? Because they don't have Bible foundation. Ano sabi niya? And humbly implore His protection and favor. This is the profound spiritual wisdom of George Washington in his acknowledgement of God's divine providence. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Kaya nga kailangan yung simbahan. Nakikinig kayo, amen. Mga tatay, kailangan mong simbahan ng pamilya mo. Nanay, kailangan mong simbahan. Mga kabataan, kailangan yung simbahan. Yung simbahan na katulad nito, kapatid, na merong Biblia. Amen! Hindi yung sign of the cross lang, hocus-pocus lang, uuwi, sigarilyo uuwi, kapatid, magmumura ulit, uuwi, magnanakaw ulit. Kaya marami tayong magnanakaw na politiko. Alam niyo kung bakit? Because they don't have Bible foundation. They don't have Bible foundation. Kaya maraming magnanakaw na pulis. Kaya maraming magnanakaw na sundalo. Kaya maraming babaero na pulis. Oh, titinginan kayo. Hindi nyo alam, biktima din kayo. Oh yeah, kaya sabi ko, Sir Ariel, napakapalad nila. Sana maunawaan nyo to. Ha? Sana maintindihan nyo to. Na hindi lang nasa utak nyo, religion lang yan. Ano tayo? Tulog-tulog lang tayo doon. Hindi religion to. Ha? Kapatid, subok na ni Noah Webster. Subok na ni George Washington. Nakikinig tayo? Subok na ito ni Moses. Subok na ni Abraham ito. Subok na ni David ito. Tinan nyo to. Tinan nyo to mga kapatid. Buksan yung mga Bible ninyo. Psalms 127. Psalms 127. Come on, everybody open your Bibles. Patutunayan ko sa inyo na walang Biblia, walang Diyos, walang kwenta ang bawat pamilya natin. Amen! Ano sabi ng Bible diyan? Basahin natin. Psalms 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it, except the Lord keep the city. Ano yung city? Nation. The watchman waketh but in vain. Sino may sabi ito mga kapatid? David. Solomon. Sino may sabi ito? King Solomon. Sino si King Solomon kapatid? May kingdom si King Solomon. May kaharian si King Solomon. Sino si King Solomon? The wisest man ever live on earth. Sino si King Solomon mga kapatid? Pinakamatalino, pinakamayaman. Pero nung sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Kapatid, kaya makita mo ang daming matatalino sa bansang Pilipinas, mula presidente, down sa barangay kapitan, ang tatatalino sila nila, kapatid. Grabe yung educational attainment nila, pero nang kulang nila, Bible education. Kaya kurakot pa rin, barangay kapitan kurakot, councilor kurakot, mayor kurakot, nakikinig? Congressman kurakot, governor kurakot, congressman kurakot, hanggang sa senador kurakot, presidente kurakot. Bakit? Sapagkat tinanggal nila ang salita ng Diyos sa kanilang institution. Tinanggal nila ang Diyos sa kanilang pamilya. That is why this church needs your family. Kilala niyo ba si James Madison? Sino na kilala kay James Madison? The fourth president of the United States of America. Pang-apat na presidente. Anong sabi niya?
we have staked the whole future of American civilization not on the power of government, far from it. We stake the whole of our political institution, makinig ka na maigi, upon the capacity of mankind for self-government, upon the capacity of each and all of us to govern ourselves according to the commandments of God. The future and success of America is not this Constitution, but in the laws of God. He's talking to the Bible, which is, this Constitution is founded. Alam nila, ng tagumpay ng bansang Amerika ay walang iba kundi salita ng Diyos. Tingnan niyo ito. Let's go. Joshua 1:8. I hope nakaka-relate kayo sa mensaheng ito. Anong sabi ng Bible dyan? Joshua 1:8. Come on, let's read together na malakas. Basahin natin. This book of the law. Anong book ito? The Bible. Ano sabi ng Bible? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, come on, shalt thou make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kapatid, ang success ng bawat pamilya natin ay hindi yung kurso mo na maabot o matatapos. Hindi ibig sabihin na tapos ka na sa criminology at isang araw magpupulis ka na. Success. No? No? Bakit may nagpresidente sa atin? Saan nagtapos? Kulungan. Nasaan si Digong? Kulungan. Nasaan si Gloria Macapagal? Nakulong din. Magaling lang magpalusot, kaya nakawala sa kulungan. Pero anong kaso nila? Pagnanakaw. Maliwanag ba yun? At marami pang mga presidente na makukulong sa mga susunod na panahon. Sinisigurado ko sa inyo. Pero mga kapatid, di baling makulong ako, basta ang rason ng aking pagkakulong, tagumpay ko sa salita ng Diyos. Ha? Samantalang kayo mga estudyante, nahihiya kayo ma-identify kayo sa Biblia. Kapatid, napakasarap ma-identify sa Biblia sapagkat ang Biblia, ito ay manual ng ating tagumpay. Nakalagay dyan. Kaya nga nagtagumpay si Joshua. Nakikinig tayo. Nakikinig tayo. Bakit ko nasabing nagtagumpay si Joshua? Tingnan niyo si Joshua. Joshua chapter 24. Come on. Ano sabi ni Joshua, mga kapatid? Joshua 24 verse number 15. Ano sabi niya? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But, amen. Masasabi ko na naabot ni Joshua yung tagumpay niya sa Panginoon. Hindi lamang tagumpay niya, kundi buong pamilya ni Joshua. Ano sabi niya? But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam nyo, wala nang ibang pinakatagumpay na pamilya, kundi yung pamilya na buong naglilingkod sa Diyos. I hope nakikinig tayo. Kilala nyo ba si James Monroe? Ha? James Monroe. Sino si James Monroe? The 5th President of the United States of America. Anong sabi niya? The liberty, prosperity,
and the happiness of our country will always be the object of my most fervent prayers to the supreme author of all God. Ha? Nasusundan niyo pa ba ang mensahe? Kilala niyo ba si John Quincy Adams? The 6th President of the United States. Matitino pa itong mga to. Anong sabi niya? So great is my veneration for the Bible, and so strong my belief that when duly read and meditated upon it is of all the books in the world, that which contributes most to make men good, wise, and happy. Sinong tinutukoy niya? Ng tao pwedeng maging mabuti, ng tao maging wise, ang tao maging masaya. Bible. At ang sabi niya, the Bible is the book of all others to be read of all ages and in all conditions of human life. Do you know Abraham Lincoln? Kilala niyo ba si Abraham Lincoln? The 16th President of the United States of America. Huh? In regard to this great book, ano tinutukoy niya? The Bible. I have but to say, it is the best gift of God has given to man. Not your profession. The best gift that God given to man is the Bible. Sabi niya, without divine assistance, I cannot succeed. I am busily engaged in the study of the Bible. I believe it is God's word because it finds me where I am. Tapos, magdala ka ng Bible sa UC. Corny. Magdala ka ng Bible doon sa Fort del Pilar. Si brother. Magdala ka ng Bible doon sa Milan. Uy, si brother. Alam mo, bago nyo kantsawan tong Bible ko, suriin mo muna kung anong kinakantsawan mo. Kikinig kayo? Ay, hindi naman mga siraulo itong mga presidenteng to. Aba, hindi naman puhula-hula itong mga presidenteng to. Mga kapatid, kayo mga pabaks na backslide, kayo mga pasulpot-sulpot, hey! Palagay niyo po. Palagay niyo, mangmang to mga presidenteng ito na nagko-quote ng Bible. Hindi nag-isip. Ang taas ng tungkulin nila, presidente ng pinakamalaking bansa sa buong mundo na hanggang ngayon walang makagapi. Dahil ang puhunan nila ay salita ng Diyos. Kayo mga estudyante, ba't kinakahiya nyo ito? Sige nga. Pwede ba kitang matanong, bakit ikinakahiya mo ito? Maging kayo. Ilang beses na kayo naka-attend dito, yung iba sa inyo. Pero hindi man lang kayo makabili ng Bible ninyo. Kung alam mong importante ito. Di baling wala kang cellphone, basta may Bible ka. Nung araw, itong mga presidenteng to, wala namang cellphone, pero may Bible sila. Kaya nagtagumpay sila. Si Joshua, wala namang Bible, pero tagumpay ang buong pamilya niya. Wala namang cellphone.
May Bible lang siya. Palagay nyo. Kilala niyo ba itong aklat na to? Ha? Nakikinig ba kayo lahat? Alam mo, di pa tapos ng preaching na ito. Putulin ko muna dito. Alam mo kung ano may bibigay sa iyo? Highest education. Bakit tinatawag kong highest? Sapagkat ang ituturo sa inyo, pinakamataas na aklat sa buong universe. Last verse. Para makilala nyo lang ang Bibliang ito. Buksan nyo nga yung Bible nyo, Psalms 119, verse number 89. Ha? Para malaman nyo lang saan galing ang Biblia. Andiyan na ba kayo? Ano sabi ng Bible? Basahin natin na malakas bago tayo magtapos. Forever, O Lord, thy word is settled in goodness. Wala pa tayo ang Biblia settled na sa langit. Nakikinig ba tayo? Nakikinig ba tayo? Walang dadalhin ang Biblia sa bawat pamilya natin maliban sa pinakamataas na edukasyon. Sa makatuwid, dadalhin tayo ang Biblia sa pinakamataas na aralin na dapat aralin ng bawat tao sa buong mundo. I hope nagkakaintindihan tayo. Ha? Mga kapatid, that's why every families need this church. Hindi nyo itong preaching na ito, hindi nyo maririnig sa PMA ito. Hindi nyo maririnig sa UC, except kung si Sir Ariel, ipipreach niya ito. Brother Tom, ipipreach ito. Pero meron ba kayong subject na katulad na ganito? Wala. Sa school, meron ba kayong subject na katulad nito? Pambira, kakausapin mo mga principal, sabi mo magturo ka ng Bible. Kung ano na mga sagot nila, itanong ko muna kayo ano, tanong ko muna kayo, tanong ko muna. Kaya makita nyo, tinan nyo, makinig. Malakas ang mga estudyante na mamaril sa kapwa estudyante. Nakikinig ba tayo? Malakas ang loob ng mga estudyante na manaksak sa kapwa estudyante. Pasiga-sigarilyo doon. Pahit-hit-hit-hit ng marijuana. Pasingo-singhot ng shabu. Pasama-sama ng mga geng-geng. Bakit malakas? Dati marespeto ka. Nung nag-school, nag-aral ka sa Milan, naging bastos ka. See? Naintindihan niyo ba ako? Nakaka-relate ba kayo? Bakit? Sapagkat sa mga school na pinag-aaralan nyo, walang Bible. I hope nagkakaunawan tayo. Ituloy natin ito. Alam nyo, maganda itong pangalawang punto mamaya. Kaya bumalik kayo mamaya. Hindi kumpletong preaching nito pag hindi nyo marinig yung dugtong nito. Tumayo tayo lahat. Let's come to the altar with your family. Isama nyo yung pamilya nyo, dalhin nyo sa altar, mag-pray kayo sa Panginoon at sabi nyo, Panginoon, tama yung sinasabi ni Pastor. Kailangan naman ng simbahan, makinig kayo, kailangan natin ng simbahan ganito, katuwang ninyo para iayos ang pamilya natin. Come on. Huwag na kayo magkwentuhan dyan sa dulo. Pinakamaganda lumuhod kayo dito. Walang kwentuhan. Ayaw ko na nagkukwentuhan. Dapat nananalangin tayo.
Kaya kayo hindi marunong malangin, walang nagtuturo sa inyo. Pero nandito ay dinala kayo ng Diyos dito, magtuto kayo. Ayoko na nagkukwentuhan. Let's pray to God. Mga kapatid, kahit balik-baliktarin nyo, kahit marami kang pera, kahit anumang maabot mo na edukasyon sa mundong ito, pero paniniwalaan ko ang sinabi ng mga nakasubok na sa Biblia. Education is useless without the Bible. Anong pinagmamalaki natin ngayon? Edukasyon natin sa mundong ito? Without the Bible? Ang edukasyon ng Biblia, tuturuan ka na magpakumbaba. Pero ang edukasyon ng mundo, tuturuan ka na magyabang. Yan ang pagkakaiba. Ang edukasyon sa Biblia, tuturuan ka na tumulong sa iba. Ang edukasyon sa mundong ito, tuturuan ka na apihin ang iba. Ang edukasyon sa Biblia, tuturuan ka na huwag magnakaw, huwag manduro, mangurakot. Tuturuan ka niyan na huwag magnakaw, huwag mangurakot. Pero ang edukasyon ng mundong ito, tuturuan ka na magnakaw. Tuturuan ka na mangurakot. Kaya makita niyo yung mga opisyalis natin, mula presidente down sa baba, punong-puno sila ng edukasyon, worldly education, but they don't have Bible education. Kaya halos lahat sila magnanakaw. Makinig kayo. Kaya meron tayong simbahan na ganito para hindi na mabiktima yung ating pamilya. We need this church. Dakilang Diyos na mapagpalat, makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, I've done my part. Thank you so much for giving us this message, O God. Ako'y naniniwala na mensahe niyo po ito, hindi po akin ito. Kayo po ang nagbigay sa amin, kayo po naglagay sa aking puso. Panginoon, bless niyo po ang bawat pamilya. Kausapin niyo po. Kahit pinipilit namin, nagkukunwari kami na hindi namin kailangan ito, itong simbahan na ito. But truly, O God, we need this church. Kailangan namin ng simbahan, katuwang ng bawat pamilya, para bigyan kami ng mataas na edukasyon. Bigyan kami ng godly education. Just like what King Solomon said, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the city, the Lord keep the city, they labor but in vain. Ganon din po sa bawat pamilya namin. Walang kwenta ang pagpapagal namin sa aming mga anak kung wala kaming simbahan na magtuturo sa amin. Wala kaming Biblia, wala kaming Diyos. Eh tulungan niyo kami, Panginoon, na makita namin na kailangan po namin ang simbahang ito. Bless niyo ang bawat isa. Bless niyo po ang bawat pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope we can shout amen. Amen. Alright, back to your seats. At yung po mga bisita, tumayo kayo. Meron po mga lalapit sa inyo. Ibabahagi po sa inyo.